Dito picture, video to. As the coordinator, Mr. Randolph Angeles, Registrar, Hindi, nakabukas na yun. to beloved clinical instructors, parents, guests, Saan daw po? towards the promotion of wellness, alleviation of illness, care of the sick, and restoration of health. More importantly, it requires our commitment to improve the quality of life of another being. In healthcare services, by the term itself, means we are to give service with minds that think, hearts that care, and hands that heal. In my career as a nurse, I have come across various people, cases, and situations. And I saw how your sweet smile, a gentle hand, even merely saying opo and po, kamusta na po kayo, kamusta na po ang pakiramdam ninyo, makes a difference to other lives. Or there will be times that your hands will be tired and feet can barely walk because of the times you had to go up and down, to and fro. My dear healthcare providers, these are all part of our commitment to serve. It's your willpower to overcome obstacles that may come your way, whether in the Philippines or elsewhere. The training and experiences given to you by your alma mater, Pamantasan ng Montalban, will be your weapon, so to speak. Do not forget that you are a healthcare provider ready to serve with commitment, compassion, and a caring heart. At this point, may I congratulate the members of the administrators, trainers, and staff for having completed the training course for the 48 institutional healthcare services graduates. And last but not the least, is that we should fully appreciate and be grateful to our dear parents. They have really sacrificed and worked hard to make us attain our goals. Let us not disappoint them. I wish you success. Live that your alma mater can always be proud of you as their graduates. And you can always be proud you came from the Pamantasan ng Montalban. God bless you always. Mabuhay tayo. Thank you. Thank you, Mrs. Fernandez, for that meaningful and insightful message. Grace F. Fernandez, RN, MAN, Administrator, Montalban Infirmary, for being the guest speaker during the third awarding of certificates of the Institutional Healthcare Services of the Technical Vocational Courses of Technical Education and Skills Development Authority, Pamantasan ng Montalban. Given this 19th day of May, the year of our Lord 2012, signed Engineer Madeline Elena M. Almazan, Coordinator, Technical Vocational Courses, Technical Programs. Engineer Joseph San Diego, Officer in Charge, President. May I request the Officer in Charge, the President, Mrs. San Diego, the Dean of the College, to award this. At this point of the institutional healthcare services, we have satisfactorily completed the requirements prescribed by the Technical Education and Skills Development Authority. Madam President, for your confirmation. By virtue of the authority vested in me by the Board of Regents as the Officer in Charge President of Pamantasan ng Montalban, I now declare you graduates of the diploma to which you have merited with all the rights, privileges, and immunities thereto appertaining. Congratulations, graduates.
You may now take your seats. Dear graduates, the moment you have been waiting for has finally come. The fruits of a year of hard work will finally be reaped. You will now be receiving your certificates as a symbol of accomplishment. May we call on the OIC President, Mrs. Josephine R. Santiago. She will be assisted by the Dean of the College of Engineering and Technology, Engineer Joseph Chibata, the TESDA Coordinator, Engineer Madeline Elena M. Albasan, the Head of the Institutional, Mrs. Nataron, and the University Registrar, Mr. Randolph Angeles. Candidates for certification, Marjorie S. Adriano. Mera Hyacinth G. Ama. Jason D. Noho. Risha D. Noho. Janica Orioke. Leo Ann E. Pablo. Jeneline C. Plaza. Ang hangin. Yeji F. Quesada. Denzel Ken R. Romero. Christine B. Salapa. Bibi Cunha. Cecilia P. Villamor. Ish Villegas. Congratulations, you can feel incredibly proud of your achievements. To give our graduates a rousing congratulatory message, may we have the lady behind the continuing growth of Pamantasan ng Montalban. Ladies and gentlemen, our very own, the OIC President, Mrs. Josephine R. Santiago. Thank you to our very promising Master of Ceremonies, Miss Rina Amaroto. To our guest speaker, Mrs.
Mrs. Romena Grace Hernandez, Administrator of the Montalban Infirmary, Mrs. Benita Perez, Vice President for Student Services, Engineer Joseph Batu, Dean of the College of Engineering and Technology, Engineer Madeline Elena Almazan, as the coordinator, Mr. Randall, our Human Resource Officer and concurrent University Secretary, faculty, staff, guests, parents, friends, and their applications, and other difficulties and disappointments. May kasabihan nga, tibay at tatag ng dibdib. You will attain your dreams when you have the patience, determination, and will to succeed. Remember your motto, committed to serve with a compassionate, caring heart. There's this saying, what goes around comes around. If you do your work from the heart with love, work will find its way back to you, to your heart. And that will what will make you happy and fulfilled with your work. Do not fail your parents. Do not fail yourself, nor your families. Your parents and guardians have worked hard to see you through this course. And so, to the parents and guardians, thank you very much. Can we give them a round of applause? Alam ko po ang inyong pagmamahal at pagkalina ang makakapagpatatag sa pagtahak at pakikibaka nila sa kanilang bukas. Kaya ipagpatuloy po natin na mahalin sila, kalinain. Maraming salamat po ulit. Of course, we cannot end these ceremonies without thanking the very hard-working instructors. To the 4-member faculty of the Institutional Healthcare Services Department, can we ask them to stand? Sir Alvin Dumduma, Ma'am Mary Ann Dimayuga, Ma'am Mallory Joy Lasona, and their head, who is unfortunately is not around, Sir Alex Nalasco. Thank you for your hard work, patience, care, and concern for these graduating students. For the graduates. I am sure you are all etched in their hearts. Right, graduates? Thank you, instructors. As I end my message, may I quote lines from your graduation song. Today, your life begins. A whole new world is waiting. Make things happen in your life with hard work, perseverance, and lots of prayers. God bless you all. Thank you. Thank you very much, ma'am. Ladies and gentlemen, let us recognize those students. They will be receiving a medal and a certificate. The parents are requested to accompany their children as they receive their medals and awards. May I call on again Ma'am OIC President, Mrs. Josephine Santiago, to award the certificates and medals. Coming up the stage is Miss Marjoline S. Adriana, together with her parents, to receive the academic awards for Best in Related Learning Experience. The next awardee is Mr. Edward R. Gibbon, together with his father, to receive the academic awards for Best in Related Learning Experience.
Let us now listen to the valedictory address of Mr. Jason B. Noco. A blessed morning to our Honorable Mayor Cecilia Hernandez, and to our beloved OIC President Mrs. Josephine San Diego, and to our guest of honor, Administrator of Montalban Infirmary, Mrs. Romena Grace Hernandez, to the administrative staff of Pamantasan ng Montalban, to Mrs. Benita Perez, Vice President of Student Affairs and Services, and to our Registrar, Sir Randolph Angeles, to the head of HRMO, Mrs. Narcita Arias, to the Dean of College of Engineering and Technology, Engineer Joseph R. Bato, Dean of College of Education, Dr. Lilia Abella, and the Dean of College of Business, Mrs. Jerisa Omanda, to our test coordinator, Mrs. Medeline Elena Alvazan, and to my beloved Department Institutional Healthcare Services, headed by Mr. Alex Velasco, Mr. Alvin Tunduma, Miss Mary Antimayuga, and Miss Mallory Joy Lasona. To our very beautiful MC, Ma'am Rina Amoroto, classmates, co-graduates, friends, parents, guardians, and guests, good morning. Tagalog na po ako kasi gumubi yung ilong ko. So, isang taong mahigit na rin nung una akong pumasok sa eskwelahan ito. At alam ko na hindi magiging madali ang college life ko. Sinabi ko sa sarili ko na ayokong maging isang normal na estudyante lang. Gusto kong maging the best pag-graduate ko. Kaya ako ay nasa inyong harapan ngayong araw na ito, nagpapakumbaba at humihingi ng kaunting oras upang makinig sa mga salitang nanggagaling sa aking puso. Medyo mahaba po ito, pasensya na. Pakiredy na rin ko yung tissue, baka umiyak kayo. Joke lang. Naniniwala ako na walang perfectong school, walang perfectong estudyante, at lalong walang perfectong instructors. Pero, ang mga imperfections na ito ang bumubuo ng isang maganda at maayos na edukasyon. Dahil sa mga imperfections na ito, natututo tayo na maging magaling sa mga bagay na nais natin makamit. Natututo din tayong magpursige para mas lalong gumanda ang buhay natin. Dahil ano pa ba ang i-improve natin kung perfecto na tayo? Naaalala ko paano nung mag-enroll ako sa pamantasan ng Montalban. Si Mr. Barrios ang nagsabi sa amin eh, gawa kayo ng sulat at sagutin nyo ang tanong na, bakit ninyo gustong mag-aral dito? Sabi ko sa sarili ko, oo nga no, bakit nga ba? Dahil ba gusto ng ate ko? Napipilitan lang ba ako? Nasagot ko yung tanong nung nabasa ko yung mission and vision ng pamantasan ng Montalban, pero unfortunately hindi na pala yun kasi yun po yung nabasa ko sa may dingding ng school supplies natin. Okay. Doon, alam ko na gusto ko talagang mag-aral at makapagtapos. Di lang para sa akin, kundi para rin sa mga taong minamahal ko. Salamat po sa bumubuo ng pamantasan ng Montalban dahil sa inyo, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ang mga batang kapos sa pinansyal. Sana po, maituloy pa ninyo ang magandang hangarin para sa mga ibang kabataan na nangangailangan ng magandang edukasyon. God bless you. Ang isang taong mahigit kong pag-aaral dito sa pamantasan ng Montalban ay punong-puno ng maraming kaganapan na hindi ko makakalimutan. Madaming bagay ang namiss ko dito. Unang-una, ang chicken skin. Kung saan, ang 20 pesos mo ay pwede mo nang ikabusog. Hindi ko lang talaga magets yung backbone. Hindi naman kasi backbone yun, harina at bone pwede ba? At kung suswertehin ka, may kasamang diarrhea na salamat kay Lord, hindi ko pa naman nararanasan. Pangalawa, ang ating mismong school. Meron kasing living face powder dito pag tinik ang araw. At chocolate na pwedeng tumalsik sa white uniform namin pag umuulan. Joke lang po. Pero lahat ng mga ito ay sobrang mamimiss ko. Lalo na pag alis namin dito.
Ikatlo, ang pagpasok ko bilang first year representative sa USSC. Sabi ko noon, maging presidente lang ng aming department, masaya na ako. Pero may mas maganda pa palang plano si Lord para sa akin. Ikaapat, ang pagsali ko sa PNM Cheer Dancers at Performing Arts. Dahil nagawa ko ulit ang first love ko, ang pagsayaw. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pagiging isang nursing aid student. Ang dami kong natutunan at kung hindi man ako maging isang professional nursing aid, at least meron na akong konting kaalaman sa mga bagay tungkol sa healthcare at pag-aalaga ng matatandang bata. Na alam kong magagamit ko ito. Dahil meron silang 1-year course, at least mas mapapabilis ang paghahanap ng trabaho ng isang tao para makatulong sa pamilya niya. Hindi magiging kompleto ang buhay estudyante ko kung wala ang mga taong nagpasaya at nagpagulo sa buhay ko. Lahat ng mga taong ito ay mamiss ko ng sobra. Unang-una na ang Wagax family, Apeng, Fernan, at Hazel. Sinabi ko nga dati na di ba kahit ano mangyari, kayo pa rin ang nauna sa puso ko. You said you will not Hindi ko cry. kayo makakalimutan. Anak, you said you will not cry. Salamat sa lahat ng mga kaklase ko na naging matalik kong kaibigan. Alam ko na gusto na talaga ng Diyos na maging magkakaklase tayo kaya nagpapasalamat ako sa Kanya. Mahal ko kayo tatlo. At Pangs family. Dali. So, Jeff, Richmond, Check, Haya, Rafi, and Marchie. Mahal na mahal ko.